compassionate and gracious. Ang unang bagay na natututunan natin tungkol sa Diyos ay na siya ay compassionate and gracious. Ang katotohanang ang compassionate and gracious ang nasa pinakauna sa listahan ng mga katangian ni Yahweh ay nangangahulugan na ito ang pinaka-dominant, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman tungkol sa Kanya. Una, compassionate. Ang Hebrew word nito ay may root word na nangangahulugang female womb. Ang ideya nito ay ang pakiramdam ng isang ina para sa kanyang sanggol. Isipin mo ang isang ina na may baby. Kapag may kaunting iyak lang sa gitna ng gabi, agad siyang bumabangon at lumalapit sa kanyang anak, madalas bago pa magising ang iba sa bahay. Iyon ang compassion. At iyon ay maliit na silip lamang, isang mahinang echo ng nararamdaman ni Yahweh para sa kanyang mga anak, para sa iyo at para sa akin. Kaya ang compassion ay isang feeling word. Sa kabilang banda, ang gracious ay isang action word. Sa Hebrew, ibig sabihin nito ay to show grace o to show favor. Ito ay isang bagay na ginagawa. Ibig sabihin, tinutulungan mo ang isang tao sa oras ng pangangailangan. Tulad ng isang magulang, ang Diyos ay dumarating upang tumulong kapag nangangailangan ang kanyang mga anak. Ang dalawang salitang ito ay magkasamang nagpapakita kung ano ang Diyos na si Yahweh. Siya ay mahabagin at mapagpala. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, lumalapit tayo sa Diyos na may damdamin, na nag-aalala para sa atin. At lumalapit tayo sa Diyos na kumikilos, na gustong tumulong at gumawa ng paraan para sa ating sitwasyon. Lahat tayo ay gustong-gusto na ang Diyos ay mahabagin at mapagpala sa atin. Pero paano kung ipakita niya ang awa na iyon sa mga kaaway natin? Sa mga taong nakasakit sa atin, nagchismis tungkol sa atin, nagsinungaling tungkol sa atin sa boss, nagtaksil sa atin, iniwan tayo o sinaktan tayo. Ito ang parang problema kay Yahweh. Mahabagin at mapagpala siya sa lahat. Makikita natin ito sa mga turo ni Jesus. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Minsan pa rin, mahirap nating tanggapin kung gaano kalalim ang pahayag na ito. Isang bagay na huwag patayin ang kaaway. Pero mahalin sila? Kahit ang mga Kristiyano ay nahihirapan tanggapin ang turo ni Jesus tungkol sa pagmamahal sa kaaway. Gaya ng sinabi natin kanina, kung sino ang Diyos ay may malaking implikasyon sa kung sino tayo. Kung ang Diyos ay mahabagin, dapat tayong maging mahabagin. Kung ang Diyos ay mapagpala, dapat ganoon din tayo. Para tapusin, sino ang mga kaaway mo? Ano kaya ang itsura kung magpapakita ka ng awa sa kanila o kahit mahalin sila? Simulan sa pagpapatawad. Kapag tapos, ipanalangin mo sila at maging handa ka kapag sinagot ng Diyos ang panalangin mo. Sunod, sino ang mga tao sa buhay mo na may daily opportunity na ipakita ang awa? Isang hint, madalas sila ang pinaka-naiinis ka. Sa bawat pagkakataon na nakikita mo sila, sa tuwing naiinis ka, nasasaktan o nagagalit ka, iyon ay opportunity para maging katulad ng Diyos at magpakita ng awa. Huwag mong palampasin iyon. At ang huli, totoo bang naniniwala ka na ang Diyos ay Ama mo? Naniniwala ka nito sa pinakamalalim na bahagi ng puso mo, na ang Diyos ay tulad ng isang magulang na may compassion para sa iyo, na gracious at gustong tumulong sa iyo. Kung ganoon, saan mo kailangan ng awa? Saan mo kailangan ng grace para makatulong sa oras ng pangangailangan? Lumapit ka sa Ama, humingi ka ng kanyang compassion, at himingin mo ang kanyang grace. Kung gusto mo ng space na mas tahimik, mas intentional, at mas nakakatulong sa faith mo, subukan mong mag-detox muna sa typical social media. Sa Hayo Tayo, pwede kang magbasa ng devotions, mag-share ng prayer requests, makipag-connect sa ibang believers, lumago sa faith, at matrain kung paano i-share ang gospel sa iba. Isang space na mas meaningful kaysa sa usual scroll sa social media para mas makilala mo ang Diyos at matutong ibahagi siya sa iba. Kung gusto mong mag-reset sa social media at lumago sa faith, sign up ka sa Hayo Tayo. Baka ito yung space na kailangan mo ngayon. Magandang araw, Shalom.